Sa takot at pagkalito, pinilit ni Marco na lisanin ang unit. Pero hindi siya makaalis. Tuwing sinusubukan niyang umalis, nagkakaaberya, nawawala ang susi, tumitirik ang elevator, o biglang bumabagyo. Isang gabi, sinubukan na niyang basagin ang orasan. Sa unang hampas ng martilyo, biglang lumakas ang tunog nito. Parang kampana sa simbahan. Bigla siyang natumba, at biglang nasa harap na rin niya ang batang kamukha niya. Nakangiti muli, at may hawak na maliit na orasan de pulso. Salamat at dumating ka. Ngayon, ikaw na ang tagapangalaga. Pagkagising niya, umaga na. Pero wala na ang orasan. Wala na ring nakakaalam kung nasaan na si Marco. Lumipas ang ilang linggo, may bagong umupa sa unit. Ang sabi ng bagong tenant, tahimik naman. Maayos. Pero minsan daw, naririnig niya ang mga tik-tak, kahit walang namang orasan sa bahay. May minsan din daw na napadaan siya sa salamin sa banyo, nang bigla na lang may batang lalaki sa likod niya, kamukha ang dating tenant. Nakangiti pero wala ang mga mata.